to Fact Check Documentaries. And this is Apong Mama Kalulu Shrine Stories. Ang simbahang nasa likod ko ay sikat na simbahang matatagpuan sa Angeles City, Pampanga. Ngunit bakit kaya ito sikat at bakit ito tinawag na Apong Mama Kalulu? Kung isa ka sa naguguluhan kagaya ko, narito ang aking report. So, kamusta po muna kayo? May question po kami kung ano po ba talaga yung ibig sabihin ng Apong Mama Kalulu ng simbahan po? Yung Apong Mama Kalulu, ano ito, binuksan to, tawag dito Apong Mama Kalulu. Pero si Lord yan. Nagmimilagro siya, totoo. O nga, ang dami po kasing napapabalita patungkol sa simbahan na to na nagkakaroon daw po talaga ng mga milagro. Totoo po ba talaga? Totoo. Thank you, Bri. Apong Mama Kalulu is actually kapangpangan in term in English is endearment or elders. Mama Kalulu. Mama Kalulu is Lord of Mercy na ang ibig sabihin sa Tagalog ay maawain. Bakit tinawag na amang maawain? Ito ang aking report. Taong 1897, isang taga-Barok Kapaya, Angeles, Pampanga ang inaresto bilang katipunang insurekto. Matapos tinorture siya ay hinatulang mamatay mula sa presidensya. Ibinakausap muna niya sa mga gwardyang sibil na hayaan muna siyang lumuhod sa kanyang patron. Siya ang kargadurang imahe ng Kristong patay na tinatawag sa Santo Entierro o Santo Sepulcro. Sarado pa ang simbahan ng Santo Rosario kaya nagpunta na lamang siya sa Apo. Sa harapan ng pintuan nito nang siya ay babarilin. Bigla niya na lamang nararamdaman na lumuluwag ang mga tali at siya ay nakatakbo at nakaligtas mula sa tiyak ng kamatayan. Mula noon ang kwento ni Roman Payumo, naging isa sa mga batayang kwento ng popularidad ng devotion ng mga Kapampangan. Sa imahe ng patay na Kristo na tinatawag na Apong Mama Kalulu, ang Panginoong nagbigay ng awa. Nasaan na ba ang imahe ni Apo? Back to you, Miss Dayan. Thank you, Ayla. Ngunit nasaan na nga ba ang original na imahe ni Apong Mama Kalulu? Ito ang aking report. Noong 1928, nawala ang imahe ni Apong Mama Kalulu, ngunit nabalik naman noong 1929. Ilang taon nang nakalipas, Oktubre 1930, nagkaroon ng kopya ng Apong Mama Kalulu sa kapilya ng bahay ni Clemento Dairit sa Lourdes Sur. One devotion, two images. Ang orihinal ay nanatili sa simbahang Maragul o malaking parokya ng Santo Rosario, habang ang replika ay nasa Lourdes Sur. Pagdating ng panahon ay dinarayo ng mga tao ang simbahan ng Apo na parang naging Quiapo ito. Ngunit sino nga ba ang unang nag-ukit ng imahe ni Apong Mama Kalulu? Back to you, Mr. JC. Thank you, Miss Dayan. Sino nga ba ang nag-ukit ng imahe ng patay na Kristo? Ito ang aking report. Mahigit 180 taon lang nakalipas nang ipinaukit ni Padre Macario para sa tanyag na eskultor na si Buenaventura ang imahe ni Apong Mama Kalulu. Una itong inilagak sa isang kapila para gawing dalanginan at pagpitaganan ng mga tao. Kinalaunan, ang imahe na ito ni Apong Mama Kalulu ay iniregalo ni Padre Paras sa Holy Rosary Parish Church sa Angeles City, Pampanga. Sa madaling salita, ang nakalagak sa simbahan na ito kung nasaan ang imahe ni Apong Mama Kalulu ay replika lamang at ang original ay nasa Holy Rosary Church. Ano nga ba ang importansya ng patay na Kristo sa mga taga-Angelenyo? Back to you, Miss Sharon. Thank you, JC. Bakit ito importante? Bakit ito pinapahalagahan? Ito ang aking report. Yun ay sapagkat ang Apong Mama Kalulu ay sumisimbolo ng pag-asa. Nakaugat ang malalim na devotion kay Apo.
sa mga pinagdadaanang pagsubok ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga Angelino at Kapampangan. Mula sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon, sa panahon ng hukbalahak sa Central Luzon sa batas militar, sa pagsabog ng Mount Pinatubo at sa matagal na pananalasa ng Lahar, ang lahat ng mga ito ay nagdulot ng matinding paghihirap at hindi matatawarang kalungkutan sa bawat Kapampangan. Ang simbahang Apo Makalulo ay nagbibigay ng pag-asa sa buhay na laging bukas para sa mga Pilipino na mananalangin at maniwala sa himala ng patay na katawan ni Kristo. Ano kaya ang itsura ng Apo Shrine ngayon? Back to you, Mr. Warren. Thank you, Sharon. Ano nga ba talaga ang itsura ng Apo Church? Maliit na kapilya lamang ito noon sa bakuran ni Binibining Clemente na ngayon ay sobrang laki na. Kung noon, mga pamilya lang ni Clemente at iilang deboto lamang ang kasya sa simbahang Mama Kalulu Shrine, ngayon ay kasya na rito ang 400 plus na katao. Nakamanghang mga Katoliko sa labis na kanilang pagmamahal sa Apong Mama Kalulu ay tuluyan na itong lumaki at handang magbigay ng pag-asa sa bawat Pilipino. Ano naman yung natutunan nyo ngayon? For me, actually, masaya. Kasi may nalaman ako about sa history ng simbahan ito. Agree. Saka di naman katakataka na naging historical site siya sa mga naging history dito sa Apong Mama Kalulu. Tsaka sobrang laki niya at binabalik-balikan talaga siya ng mga Pilipino. Agree ako dyan. Dapat yung ibang mga YouTuber, ganito din yung ginagawa nilang content. Bait lang tayo ulit dito. Oo naman, siyempre. Absolutely, kaya naman don't forget to give us feedback. This is Apong Mama Kalulu Shrine Stories.